Nako, tax return na naman pala. Magkano na naman kaya owing ko? Magkano kaya ang refund ko ngayon? Yun yung mga tanong sa panahon na to dito sa Canada. Guys, panoorin nyo yung video na to. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Yun, tama. Panahon na ngayon ng tax return. Marami sa atin yung napapakamot sa ulo na kahit na hindi naman makate. Sigurado ako maraming makaka-relate dito. And isa na ako dyan sa pag dumadating tong time na to, talaga namang napapaisip ako kung ano na naman kaya, magkano naman yung babayaran ko, yung ganun. Parang yung expectation ko ng refund is napakaliit na lang. Kumbaga tsamba na lang yun. Ang pinagdadasal ko na lang is yung kahit tabla-tabla lang, wala na akong babayaran, kahit wala akong ma-refund. Yun na lang yung ipinagdadasal ko . Pero meron akong gusto i-share sa inyo para maiwasan yung ganong klaseng pamumroblema. Kasi dagdag talaga sa yun, iniisip . So may ginawa ko last year. Ang ginawa ko is nagpadagdag ako ng deduction sa tax. So yun, kinausap ko yung sa HR. Sabi ko gusto kong magpa-add every paycheck. So yun, may form lang akong pinilapan na pinapayagan ko sila o pinahihintulutan ko yung HR namin na mag-deduct ng another amount on top doon sa dinideduct na sa akin based doon sa sweldo ko. So nagpa-add ako ng ng $100 every paycheck. So ayun guys, sa awa ng Diyos, itong tax return na to, meron akong na refund. At medyo maganda-ganda yung halaga na refund ko. So yun yung gusto kong i-share sa inyo na diskarte. Para maiwasan yung pamumroblema natin pagdating ng tax return. Walang walang limit yung amount na gusto mong ipa-deduct. Kahit pa $20 lang yan or $25, $50. Nasa sayo yun. Based doon sa budget. Aralin nyo lang yung budget ninyo. Then yun, magpa-deduct kayo ng additional na sa tax. Sigurado yun na pagdating ng tax return hindi na tayo mag-o-owing. So maaaral nyo naman yan kung let's say yung magkano yung kinita mo last year at magkano yung owing mo. Then yun, mapipigure out nyo na yan kung magkano yung dapat na ipa-deduct ninyo para mabayaran kung ano man yung owing natin sa tax. Ngayon kung may budget naman, may extra, medyo lakihan mo para sigurado ka na mayroon kang refund. So para ka na rin lang nag-ipon. Yun, marami makaka-relate talaga dito . Sigurado ako may mga kababayan tayo na ginagawa na to dito sa Canada, yung may additional na deduction. Ako matagal ko na tong alam, nung bago pa lang ako dito sa Canada. Sinabi na sa akin to ng mga naging kaibigan ng mga local, mga Canadian, na pwedeng gawin yun para maiwasan daw yung ganong problema nga. Naman contract, under contract pa lang ako dito, madalas ako nakaka-refund. Tapos nung makuha ko na yung pamilya ko, kasi nagtrabaho na kami ni Mrs. pareho, nag-iba na yung income, ay madalas nagbabayad na ako. Kung makaka-refund man, napakaliit lang. Yung huli kong natandaan na refund ko yata is $250. Nasa ganun lang.
At sa awa din naman ng Diyos, yung pinakamalaki kong owing is $700 yata, nasa ganun. Pero mabigat pa rin. Akalain mo yung $700 na hindi mo pinaghahandaan yun, o wala kang budget para doon, 'di ba? So masakit pa din. Parang iisipin mo, walang ba't gano'n? Tuwing sweldo, nakakaltasan ako ng tax, tapos pagdating ng end of the year, magbabayad pa ako ng additional. Pero wala, ganun talaga eh. Lalo na dun sa may mga double job, triple job, yung mga ganun, yung mga may masisipag mag overtime. Yung nag-iba yung rate, lumaki yung sweldo, yung mga ganun. So mayroon may solusyon doon. Yan yung gusto kong i-share sa inyo, na may diskarte na maiwasan natin yung problema pagdating ng tax return. So yun guys, i-try ninyo. Madali lang yun. Punta lang kayo sa HR ninyo at i-inform nyo lang sila na gusto nyo magpa-additional ng para doon sa tax. Sabihin nyo lang kung magkano yung amount. Kagaya sa amin, may form lang kaming pinilapan. Then yun na, binabawas na sa sweldo ko yun every paycheck or bi-weekly, yung $100. Yun, inaral ko lang kung ano yung mga expenses ko. Sa tingin ko kaya ko naman. Sabi ko, imbis na ilagay ko sa account o sa savings, yun pwede din kasi yun na i-save mo sa savings mo, then pagdating ng end of the year or tax return, meron kang pondo na pwede mong ipangtapal doon kung sakasakali mang owing ka. Ang problema doon, pag nasa nasa account natin, napaka accessible nun, madaling ma-access. Ayun, hindi ko i-deny na yun nga, tinry ko dati, pero hindi nagagamit talaga. So dun sa way ngayon na ginawa ko yung deduction, wala talaga akong access doon, hindi ko mapapakialaman yon, di ba? Kaya sabi ko, mas maigi na to, na inobliga ko yung sarili ko na i-save yan, instead na doon lang sa savings ko or sa account ko. So dyan na yan, at sigurado ako na pagdating ng taon wala akong poproblemahin. At eto nga, mayroon pa akong na-refund, mayroon pa akong nakuha. So yun yung pinaka the best doon. Then yun, kung ano yung ma-refund mo, yun na yung isi-save mo ngayon. Kung lagay mo sa savings mo yun, kung saan man, di ba? So hindi ka na ng problema. Ngayon ako, kagaya yung nakuha ko, yung halaga na yun, maibabayad ko na yun sa naman namin, property tax, di ba? So sapat na yun, yung naipon ko na yun dun sa tax ko na nakuha ko ngayon, para doon naman sa property tax namin. So ganun guys, dito talaga wala ka naman ligtas, wala ka ligtas sa tax. Kaya dapat na rin, maganda na rin yun, mapaghandaan So yun yung way para sa akin na gusto kong i-share sa inyo. At alam ko na marami tayong mga kababayan dito na ginagawa na to, yung mga matatagal na dito sa Canada. So ganun ang alam ko, may mga gumagawa na niyan. Doon naman sa mga bago dito sa Canada, yun yung way na maiwasan natin yung hassle pagdating ng tax return. So guys, sana nakatulong to. Spread nyo yung video, share the video para maano pa ng iba nating mga kababayan dito sa Canada na kung ano yung mga diskarte dito. So isa yan. So yun, maraming salamat sa inyong panonood, at kung sa tingin nyo naman ito ay makakatulong or magandang impormasyon, thumbs up naman yan Tapos dun sa mga bago dito sa channel, baka pwede naman pa-subscribe. Yun, maraming salamat na in advance. Yun, hanggang dito na lang. Siya nga pala, kung mayroong tanong, comment below lang. At doon naman sa mga may experience na about dito, dun sa topic na to,
comment nyo para makita pa ng iba nating mga kababayan. So yan, hanggang dito na lang at hanggang sa susunod. Bye bye.